Hi guys! Hello everyone! Good morning po sa inyong lahat. For today's video, ayan, tahimik na naman po yung bahay dahil nagsaalisan na po yung mga estudyante at trabahante. Yung oras po ngayon is alas 8:30. Medyo malapit-lapit na yatang mag alas 9. Umpisa pa lang po tayo sa routine natin dahil nagtasking pa po ako sa popo. Pero hindi pa po ako tapos sa live ko. Pwede naman po tigil-tigil yung pag-live. Balik-balikan, hindi katulad yung pag-live sa FB. So ngayon, wala naman po tayong gaanong hugasin. Dahil kanina pa ako naghugas, yung hugasan lang po natin is yung pinagkapihan ko po at ni Papa Bits. At ayun si Duday, kagigising lang, humingi agad ng gatas, tapos naghahanap po siya sa mga ate niya kung nasaan. Andun tinimplahan ko, nasa tindahan po siya. Pinalipat ko dahil nag-iisa lang po siya dito sa loob. At samantala naman si Papa Bits, ayan, nagpapapawis na po siya, guys. Nakahubad na naman, hinubad yung damit niya dahil basa na po siya sa pawis. Dahil meron po siyang inisip na project niya ngayon. Gagawa po siya ng patungan ng mga gamit niya dyan sa office table niya para daw lumuwag. Kasi binilhan na namin po siya ng toolbox. Hindi pa rin po nagkasya sa mga toolbox. So, bali, nisip niya na maggawa ng patungan, parang cabinet po. Kasi yung plywood na nandoon sa kwarto, tinanggal naman nila mamawalin sa ilalim ng foam na hinihigaan nila. Makapal po yan. So ayan, inisip ni Papa Bits na gawan ng parang patungan yung divider, istante. Parang istante. Tapos yung iba na masusobra kasi buo pa yan, gagawan din po niya ng lalagyan ng damit. Dito ni Ronald sa kwarto kasi nasa ibabaw lang ng box niya. Mabigat pag kumuko siya ng damit, mabigat. Dahil nakapatong po yung mga damit ni Ronald. Naisip na lang ni Papa Bits na maggawa ng lalagyan ng damit kaysa bibili ka ng box. Na yun nga, bumili nga si Christian nung time nandito si Mamawalin, pinabili po siya ng box para lalagyan ng damit. Parang hindi magkasing color yung katawan ng box at saka takip, iba ang color, tapos walang lock. Sabi ni Mamawalin, bakit ganyan yung nabili mo? Parang parang reject. Basta bumili lang po siya ng box, hindi tinignan. Dito na sa bahay na na malayan. Si Mamawalin yung nakapuna na magkaiba yung takip at saka yung katawan. Basta bumili lang po sila ng box para lalagyan po ng damit. Hindi na lang yun binalik kasi nandito na, natamad na. At saka natatamad na din po bumalik kasi maulan. At ngayon naman po guys, yung update natin ng panahon na yan. Kagabi malakas po yung ulan, na akala ko hindi titigil yung ulan. As in, malakas po. Na ngayon naman is walang ulan pero makulimlim. Tapos, malamig po ang simoy ng hangin. Yun. Akala ko po na hindi titigil yung ulan. Akala ko din na hindi sila makakapasok kasi maulan. Sana hindi naman umulan na, hindi pa namin susundo si Sia. Kasi kasama namin si Duday.
Si Duday, naghahanap talaga sa mga ate niya. So, ayan, nakadudo na siya. Mamaya-maya, papaliguan ko. Matapos ko lang mag-ano dito sa loob. Maglinis. Linis lang po tayo ng linis. Parang madilim. Buksan natin yung ilaw kasi mag-aano po tayo. Magmamap naman. Dahil hindi pa tayo nakag-map mga ilang araw. Marami na po. Marami na pong polka dots ng sahig namin. Wala pa naman tayong kaanong labahan. Baka mamaya-maya. Kaya na lang hapon. Hintayin ko sila. Maglabas na mga estudyante. Dahil Martes ngayon. Wash day. Bibigyan sila bukas na parang pagkahuibis. Meron silang masusuot naman na uniform. At saka nakakaano guys ngayon gumising na maaga pa dahil ang sarap itulog. Yung sasapit na yung alas 5. Masarap itulog dahil malamig yung panahon namin ngayon. Tapos parang nakakatamad bumangon. Kasi yung alas 6 pa lang dito sa amin is madilim pa. Kaya, ayan, umaambon na. Kaya nangyayari po, babangon ako. Pero, mabangon naman ako mga alas 5 yung punto kasi nakalarm yung cellphone ko alas 5. Bumabangon po ako para magsaing. Rice cooker naman hanggang sa pag alas 6, luto na yung, yung kanin. Yun nga, nakakapasok yung mga bata ngayon, alas 7:30 na talaga. Kasi parang ako, natatamad pang bumangon dahil pagtingin ko sa labas, as in, medyo madilim pa. Alas 6:20 na, madilim pa. Parang naano ako sa mga bata, nagigisingin mo na madilim pa. Pero wala tayong magagawa kasi yung oras, ganun na. Kaya pag ganyan na po yung oras, alas 6:20 na, nagkakandarapan naman tayo. Pero nakaluto na yung ulam, kanin. Yung oras na lang po yung tinitingnan ko. Dahil hanggang sa matapos silang kumain, naliligo naman si Sansan. Pagkatapos si Sansan maligo, ayun, tapos silang kumain. Tapos pinaliligo ko na yung dalawa. Tapos, bisan. Saktong-saktong, alas 7:30, nakahanda na sila. Ihatid na ni Christian. Si Sansan, si Papa Mitch naman yung naghatid. Habang si Sansan hinahatid, tapos sinahatid yung dalawa, si Ronald naman is naliligo. Dating ni Christian, tapos nang maligo si Ronald, siya naman po yung maliligo, nakabihis na si Ronald. Siya maliligo, katapos nun, alis na sila. Dahil yung pasok nila is alas 8. Yan, nag-uumpisa na naman umulan, guys. Yung mga nilaban ko kahapon nandoon sa likod. Pero hindi naman po nababasa. Yan. Umulan na nga. Umulan na po guys, umulan. Umulan na po.
Lumakas ang ulan. Ayan, nilipat ko po dito yung lalagyan ko ng mga tubig. Ang kaso lang po, walang ano dyan, bubong. Kaya ang nangyayari po, ayan. Tinabunan ko ng ha? Dere. May damang kwantas. May silo pinagto. Yan po yung nangyayari. Kasi wala pa po dyan ano bubong. Kaya lumuwag na po dito. Dito banda. Kinuha ko po dito. Mag-aalas 9 pa lang. Nandyan na naman si Kalabaw. Inano na naman dyan. Tinali. Yung anak, iwan ko kung tinali ba yan or sadyang pinakawalan lang. Pero dala-dala po niya yung ano, tali niya. Isa lang naman siya po yung nakikita ko dito. Iwan ko kung nasaan po ang nanay niyan. Noong isang araw po, mga aalasing ko din yun. Yung mga aso dito, maingay, as in maingay. Nakabangon po tayo ng hindi sa oras kasi maingay talaga. Na yung ingay po ng isang aso is para po siyang kinukuyog. Parang hindi na talaga mano yung ano mo, yung busis niya. Yung pala, pagtingin namin ni Papa Bits, bumangon pa kami ni Papa Bits. Diyan banda, marami po silang aso. Yung isang aso po, inano nila, kinagat, as in, kinagat talaga, na namatay. Na hanggang ngayon is nandyan pa yung ano, nandyan pa yung patay na aso. Hindi pa kinukuha. Iwan ko kung kaninong aso yun. Kasi pag meron po silang iniinggisan dito na babae, na aso. Nagsisisulputan po yung mga aso, mga asong askal, mga lalaki. Dito po sila nag-iingay. As if talaga kinukuyog nila ng kahit anong saway mo sa kanila, binabato ko po ng ano, ayaw tumigil. Hanggang sa narinig ko na lang, tumahimik. So, pagising ng may-ari ng bahay na dyan, bahay, dyan yung may-ari. Kasi yung manukan is nandyan. Yung tangkal, yung kulungan ng manok niya, nandyan. Nandyan po yung patay na aso. Natingnan niya, naririnig ko sila na meron daw patay dito na aso. Sabi ko, ay namatay din. Kasi inaano talaga, na naalala ko tuloy si Udit kasi namatay yun. Nalaman na lang namin, bumahon na po siya dito sa likod namin. Banda alas 12 ng mga hating gabi, alas 12. Narinig ko din ganong ingay po ng aso. Na meron po silang kinukuyog. Parang pinagtutulungan ba? So yun, bumaho si Udit. Tapos timing naman po na inaayos po itong main house ni Jing. Si Regan po yung nakakita nandun po sa likod namin. Sa tapat ng bintana. So mabaho na po siya, parang naagnas. Sorry po sa mga kumakain. Yung inidiyan nila si Regan, sinunugan ng mga dahon ng niyog na hanggang sa mawala po siya. So sa pagkasunog nila, nangangamoy po yung parang inihaw na karne. Ganun. Pero yun, pag naalala mo na, nasusuka ka talaga. Ganyan po kabangis yung mga askal dito, mga askal na mga aso. Super dami po. Pag meron po sila talagang naamoy na girl na aso, parang pinagaano nila, parang nililigawan, nag-aagawan sila. Yung nakapatay po, dalawang aso, pareho malaki. Yung isa taga dito daw sa taas, yung may-ari, yung isa kila si Regan,
Yung si Thompson. Ang laki ng aso na yan. Kaya, wala tayong magawa po. Kahit binubugaw ko, parang pinapalis, ayaw talaga ako pansinin. Natatakot naman po ako na lapitan ko. Baka kasi po ako ang harapin ng mga aso. Dito lang kami ni Papa Bits. Si Papa Bits yung taga Plus Light. Bato po ako ng bato ng mga bunga ng niyog na halos hindi ko mabuhat yung bunga ng niyog dahil mabigat. Ayaw talaga, hindi pinapansin ng mga aso. So, ginawa ko, pumasok na lang ulit po sa bahay, tas nahiga ulit. Yun, parang tumahimik sila. Ang akala ko, iniwanan. Iyon pala, hindi tinantanan. Napatay nila talaga. Sabi naman ni Madam, meron po nangunguha dito ng mga aso. Pero pag ganito araw, hindi naman po sila nakikita. Oras ng mga pagtulog ng mga tao dito, yun, nag-uumpisa po sila. Nag-iingay talaga sila dito. Nakakaisturbo sa pagtulog. Minsan nandito po sila sa gilid ng tindahan ko dito. Dito sila sumisilong. Kasi maulan nga pag gabi. Tapos ngayon na, umulan. Paano na si Sia? 9:30 na po. Hindi naman po pwedeng iwanan si Duday dito mag-isa. Nasunduin si Sia. Umayan na lang po ito plaplanuhin kung paano sunduin. Si Papa Bits na lang. Yan. Inaanuhan ni Papa Bits. Pahinga siya ng pahinga kasi ang kapal. Ang kapal ng plywood. Ano pa yan? Dito pa yan sa in fairness, ito lang po yung makapal sa sa ginibang main house ni Jing. Ito lang po yung makapal. Saan po banda ito nakuha? Flooring? Yung sahig. Yung pinakasahig. Ito lang po yung pinakamakapal na plywood. Sa 50K. Tapos ito po yung iba. Ito. Nipis. Ha? Yung dingding. Ganyan lang po kakapal. Yan. Midya lang po. Midya? 1.8? 1.8 daw. Sabi ni Papa Bits. 1.8 daw yung kapal. Yung iba naman, ito po yung nagamit sa pang dingding din ng tindahan ko. Tapos yun lang po yung makapal. Yan. Nag-iisang makapal. Medyo na po yung side natin. Tuyo na. Ayan, hindi pa tuyo yung side natin. May basa pa. Hindi pa pwedeng apakan. Yung banda doon, na? Ang kintab-kintab ng sahig natin, guys. Si Duday, andyan lang po siya sa tindahan. At lalong lumalakas na naman, guys, yung ulan. Yung mag-asawa. Malamig na nga. Ayan, naka-electric pan pa si Papa Bits. Ito yung sinasabi kong box na binili ni Christian. Tingnan nyo naman, guys, yung takip. Iba yung color kisa dito sa katawan. Tapos, sabi ni Mama Walin, ba't walang lock? Sabi ni Christian, ganun lang. Klaro naman po na meron po siyang pang-lock. Katulad ba nito? Tulad nito, ito sa akin to. Walang lock, ayan, tas magkaiba. Basta bumili lang po siya, bumili. Ang naman po yung nagtitinda, binigyan po niya yung customer ng ganito. Parang, sinamantala. Hindi naman
inano ni Christian, tiningnan kung siguro pagkaisip niya ganito lang po yung style. Klaro naman po na mayroong lalagyan ng panglock. Ayan, may butas pa nga. Ayan. Tapos magkaiba yung color. Sabi ni Christian, yan na lang, wag na lang ibalik. Basta ganun yan. O ganyan na lang yan. Basta mayroon lang po siyang lalagyan ng ano. Wala stick naman po yung nagtitinda. Nang-i-scam. Paskong Pasko nang i-scam. Si Christian naman, nakala niya ganun lang talaga yung style. Tingnan nyo, magkaiba yung color. Dito parang ano to, pula. Dito pula na mayroong pagka-brown. Ano ba yung tawag dyan sa kulay na yan? Ganyan po. Ay, naku, yung mga nagtitinda naman. Hindi naman lang ichinik ni ano. Tingnan nyo guys, oh. Talagang hindi magkaano yung kulay. Siguro ano na yan, reject. Itininda pa. At dito naman po, balak ni Papa Bits maggawa ng ano. Yan. Lalagyan ng damit. Gagawan niya ng parang patungan din. Parang istante lang. Siguro mga isang patong. Pag ganun. Para nawala na po mga ano dyan. Sabit-sabit kaya. Kasi yan po yung mga damit ni Ronald. Nakapatong po dito sa lalagyan ni Papa Bits ng damit. Sira na po yan. Tapos nabibigatan na po si Papa Bits magbuhat ng ano niya, takip ng ano ng box niya pag kumukuha. Kasi diyan nakapatong po yung ano. Yan, wala pa pong big sheet yung foam dahil mga nilabhan ko pa. Diyan po ni Papa Bits plano mag ano ng cabinet, patungan. Diyan sa gilid. At medyo tumigil na po yung ulan. Salamat naman. Yan na si Duday. Lumipat. Lumipat na si Duday dyan sa Cleopatra. Patayin na natin yung ilaw. Kasi parang mano na po yung nagpakita na yung ano haring araw. Pero umaambon pa. Kinuha ko na si Sia. Si Duday hindi ko na lang po sinama dito sa loob ng campus kasi yan. Tingnan nyo. Madulas. Basa yung daanan. Nagkadumi na po yung damit ni Duday. Nandoon lang po siya kay Papa Bits sa labas. Kasi nagdiretso po kaming mamili para sa paninda ko. Namili ng kunti. Yan, tingnan nyo guys yung ano. Campus ngayon. Matubig. Hindi ko na lang sinama si Duday. At galing na po kami doon kay Chrislyn. Hinatiran ko po siya ng pagkain, tapos payong, tas baon niya na pera. Dahil sa hapon pinapaglakad na lang po namin pag uwi sa labasan mga alas 4. Kasi marami naman po siyang kasama. Gusto niyang maglakad. So yun, binigyan ko na lang po siya ng baon. Yung bali pamasahe, binigay ko na lang po sa kanya. Yan, nagkaano na po yung binti ni Sia. Nagkadumi na po. Alas 11:10 na po yung oras guys. Talagang napakabilis at saka mabuti na lang po na tumigil po yung ulan. Ayan, kargado si Papa Bits. Dahil namalingki po ako muna. Bumili ng paninda. Yan, si Duday. Hindi na lang po pinababa. So, ayan, kakain na naman po kami guys. Pananghalian. Mag-aalas 12 na. Ayan. Bumili na naman po tayo ng pritong manok dahil yan lang po yung madali. Tas mura. Kaysa bibili tayo ng lulutuin pa, marami pang proseso.
100 lang po yung budget natin para sa ulam. Bilhan natin natin pa lang. Naton sa waray natin sa amin. Bibilhan ng hilaw, lulutuin. Bibili pa ako ng bawang, sibuyas, tuyo, asiti. So yun, luto na lang yung ano niyo, yung binili natin. So kakain na po kami guys. Ayan si Duday, hindi po nakasama sa campus dahil maputik yung campus at matubig. Kakadumi po siya. Ayan, so pray muna tayo guys. Sina. Tuturan in the name, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Blessings, O Lord, for this night with peace and butter, simple darling, protect us, Amen. In the name, Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yan po ang pag-pray, Duday. Sina, kain na. Kain na. Nahihiya si Duday pag time na ng pray. Nahiyang humarap. Sina, kain na. Kasi, ayan, nagdilim na naman yung kapaligiran. Uulan na naman. Nag-shortcut po kami sa sa paglabas. Sa bakuran po kami dumaan nila Madam Rose. Kain guys, ayan, ista po yung ginagawa ni Papa Bits. Ano na tayo guys, kasi alas 12 na. Break time muna, break time. Kami-kami lang pag ganitong oras. Pag may klase. Yun siya, meron kang memorize ngayon dahil Madam, may customer si Madam Chandria. Mime! May bumili po ng sardinas, ulam nila. Kagabi yung ulam namin, kanton bihon niluto ko tapos sardinas din. Yun. Ubus man. Isang lutuan, pati kanin ubos. Umiyak si Shaira dahil hindi natirhan. Inubos kasi ni Duday yung pansit. Ang sarap ng kain ni Duday ng pansit. Pansit bihon kanton. Yung pusa daw pinatay ni Shaira. Nakita niya kung paano kagatin ni Shaira yung anak ni Sanya. Nangisay. Yun, pinagalitan ko si Shaira. Ininginod-ngod ko po yung nguso niya doon sa pinatay niyang pusa. Sabi ko sa kanya, kainin mo. Gumagano lang si Shaira. Tinitingnan po ako. Kain na. Ayan na po yung project ni Papa Bits. Malapit na pong matapos. Pag ganado si Papa Bits yan, may kakaiba po siyang ginagawa. Wow! Busog na yan! Dito po niya ilalagay. Dyan. Kasi marami po siyang mga abubot dyan. Yan. Binilan na namin po siya ng toolbox. Ganun pa rin. Kaya yung mga plywood na hindi na ginagamit namin dito, yun po yung napag-isipan niya. Tapos gagawa din po siya ng isa pa nito pero maliit. Mas maliit dito. Siguro kalahati. Para doon naman sa lalagyan ng damit ni Ronald. Kisa bibili pa. Yan, affordable pa. Ganyan si Papa Bits. Pag maayos yung yung signal. Yung dalawa naman, ayan, pinatutulog busy.
Yan po yung ano nila dyan. Bagong tambayan. Si Shaira naman, nagpapasunburn. Kasi, yan, uminit na naman. Tapos biglang didilim, biglang uulan, biglang titigil. Tapos meron na naman mga aso dito. Nandoon, maingay. Mga aso. Nagpapasunburn si Shaira. Yung ano namin talaga na naman, danan. Yan, ingat-ingat lang po para hindi madulas. Nakagawa na po si Papa Bits ng kahon. Yan, bali ano po yan? Dingding ng cabinet. Matitingnan nyo mamaya pag matapos na. Tapos na guys. Ayan po yung ginawa ni Papa Bits na cabinet para sa mga tools niya. Mga gamit-gamit na importante po niya na hindi malagay-lagay sa toolbox. Umpisa na ni Papa Bits anuhin. Kunin yung mga nakalagay dyan sa misa. Alas 2 na po yung oras. Mabuti po uminit na. Alas 2:30 na nga. Malapit na pong mag-alas 3. Maglalabasan na po sila Chrislyn. Pero maglalakad lang naman yun si Chrislyn ngayon. Binigyan ko po siya ng payong kasi gusto po niyang maglakad lang dahil mayroon po siyang makakasama. Mabuti na yun. Kasi para po ma-practice po siya sa paglalakad, hindi na po magpapasundo-sundo. Tsaka ano naman po pag ganitong oras na mag alas 3 or alas 4, medyo makulimlim na po yung daanan dahil sa mga puno-puno. Pero binigyan ko yun ng payong kanina kasi baka po yun umulan. Tapos okay lang naman po yung sapatos ni Chrislyn kahit mabasa dahil plastic yun, hindi po guma, plastic. Yan, tinasan na ni Papa Bits. Tas yung gagawin po niyang doon sa kwarto, parang katulad din dyan pero hindi hindi parang segregate. Kahon-kahon. Mga dalawang lang siguro. Yung kasya lang. Oh, parang parang yan sana yung gustong ipagawa kay Papa Bits noon ni Jing, papuntahin sa Compostela. Ang kaso lang, nadisgrasya naman po siya. Yung sinunax na din po yung nag-ayos. Alam naman din ni Nunax magpanday-panday. Siya po yung mag-aayos dahil siya po yung nakakaalam mag-segregate sa mga gamit niya. Mga tools kasi yan. May hardware na si Papa Bits. May hardware na. At yung dalawa, busy, hindi natulog. Isinara lang yung pintuan kasi naglalaro sila.
Ayun. Hindi natulog yung dalawa. Nagsara lang. Ay, nakalak. Bulaga! Bulaga! Duday! Hindi natulog. Naglaro lang sila. Mamuli kami. Oh, mamuli sila. Kami. Nagbibibi ka mo? Oo. Wow! Ina-sleep mo na ako na. Hayaan muna natin si Papa Beach dahil nag-ayos pa siya sa mga gamit niya. Tingnan lang natin po mamaya pag matapos na po siya. Ipapagpatuloy ko lang po yung pagla-live ko ng pupo dahil hindi pa tayo natatapos sa oras. Kunti na lang. 42 minutes pa lang po ako. Dapat matapos ko yung 60 minutes. May stiffneck yata ako kasi pag lumilingon ako dito, masakit. Masakit po yung dito ko hanggang dito. Yan, masakit. Kasi hindi ko na malayan, parang magdamag tayong naka tagilid. Walang kilos-kilos. Magising po tayo mga alas 5, yun, na anuhan ko na lang na medyo masakit po yung dito natin, hanggang dito. Yung kamay ko kasi parang naiipit ko paggising ko. Namamanhid. Tapos inunat ko muna. Tapos yun, hindi na tayo nakabalik pagtulog dahil babangon na po tayo kasi magsasaing na. Maaga na kasi. Na yun nga, sabi ko sa unang intro ko, sa intro ko, na yung alas 6 namin dito is medyo madilim pa. Yung alas 4, yung alas 5, as in madilim pa yung alas 5. Pag alas 6, medyo madilim pa. Kaya nakakatamad bumangon, lalong-lalo na medyo maulan at saka malamig yung panahon. Tapos na si Papa Beach mag-ayos sa cabinet niya. Tingnan po natin. Ayan, ayos na po ni Papa Beach yung mga gamit niya. Mayroon na po siyang hardware. Yan, tingnan nyo guys. Siya lang po yung nag-ayos kasi siya po yung nakakaalam kung paano po i-arrange guys. Kasi yan po, medyo lumuwag na po dito. Yan. Anong masasabi natin, Papa Beach? Nakagawa ka na ng cabinet? Parang umano na yung ulo ko kasi. Umano na yung ulo mo? Lumuwag? Lumuwag. Kasi gusto ko ganito, yung mga gamit ko, gaganyan ba? Nakasegregate. Kung ano yung kailangan mo, alam mo kung nasaan nakalagay. Diyan, makikita ko agad. Yung cabinet para sa damit ni Ronald. Bukas naman. Okay. Kaya muna tayo kasi parang naano ko parang nakapoy Makapoy, mapagod guys. Napagod si Papa Beach kasi siya lang po yung mag-isa naggawa. Bukas may tatrabahoin tayong bago. Hindi po niya tinapos para naman bukas daw may tatrabahoin pa. Parang nabuwag na dito. Yan. Maluwag na yung anuhan niya, yung sulatan dito. Yan, nakaano po yan, hindi ako nakakaano na pag diba may nagpapagawa sa akin. Hindi po siya nakakapag-resibo. Ang kulang na lang ni Papa Beach dyan, resibo. At saka mayroon na po siyang dictionary. Ayan guys. Mayroon po siyang dictionary. Akala ko yan kahapon.
kay Bunjing yata, kay Jing yata to. Kay Jing nga. Tinanong ko ito kasi may words na hindi ko naiintindihan. Dito ko hinahanap kung ano ang kahulugan ng nasulat dyan. Akala ko nga, guys, meron na siyang Bible Testament. Na pagtingin ko sa kanya, naku, si Papa Bets meron na pong Bible Testament. Pagtingin ko, dictionary pala. So, yan po yung kape namin. Nandito din, yung kay Mama Walin, yan. Linagyan ko ng tubig kasi tumigas siya. Linagyan ko ng mainit. So, dyan lang siya. So, maaliwalas ng tingnan yung office table ni Papa Bits. Yung speaker niya, nakadikit lang palagi yan sa kanya. So, wala mo ng sounds ngayong araw. Kasi po na tayo, nag-vlog. Tapos siya, nabisi po sa paggawa ng divider niya. Para lalagyan ng mga gamit-gamit. Bukas naman, gawa tayo ng cabinet para kay lalagyan ni Ronald ng mga damit niya. Tas dito naman, meron siyang medicine kit cabinet. Yan. Tingnan nyo. Mga gamit niya po yan, guys. Mga gamit. Tingnan natin kung ano yung nandyan sa loob. Wow! Flashlight. Babango. Yan. Mga gamit po niya yan. Yung medisina niya, ito. Yan ang Papa Bits nyo. Masasabi nating, aray, parang tutumbahin pa yata tayo ni Shaira. Masasabi nating mayroon na po siyang hardware ngayon. Ang kulang na lang kay Papa Bits, guys, yung upuan na paikot-ikot. Ikot ba yung Oo. ba ng vlogger? Ha? Kagaya ng upuan ng vlogger ba na? May sandalan, tapos paikot-ikot na lang. Idiyahan mo yung upuan mo. Gawin mong paikot-ikot. Yan, mga sira na yan na na upuan. Pinatong-patong lang po niya, inayos niya para magamit pa rin. Yan, mga na po yung sandalan yan, mga sira. Pinagdikit-dikit niya po. Yan. Yung ni Papa Bits tingnan niyo yung sandalan ni Papa Bits. Saka sa sandal po yan, sa pawis po niya yan. Hindi po linilinisan. Obligasyon niyang maglinis sa upuan niya. Wag na lang ako. Ako nang ako. Basa yung damit ni Papa Bits. Basa. Basang-basa. Yan. Basang-basa po, guys. Barin mo na yan. Kasi pagdating ni Chrislyn, maglalaba po ako. Hintayin ko lang si Chrislyn. Oh, linagyan pa ni Papa Bits ng dancing light. Yan. Talagang masasabi nating sana all. Sana all yung bagong hardware ni Papa Bits. Yan. Alis po siya dahil inutosan kong bumili. Kasi yung binilihan kanina namin na grocery, marami po yung wala. Dire-diretso po kami kumuha kay Sia. Hindi na po kami pumunta sa kabila. So, ngayon ko na inutusan si Papa Bits. At baka naman po niya masalubong si Chrislyn sa daan para maisakay na lang. Si Sia, sinisipag din. Yan, nagligpit po siya doon sa loob. Hindi naman sila natulog, ayan. Naglinis po siya, nagwalis. Tapos, ayan, nandito pa yung lalagyan ng tubig. Isa pa, oh, yan. Nayos po niya yung mga chinilas. Sinisipag si Sia. Talagang masasabi din natin na wala na po siyang sakit. Nawalan na po yung lagnat niya. Yung duday natin, busy na naman. Yan, naglinis si Sia. Sinipag din. Ikaw nagpailaw ng
Pinailaw niya yung ano, yung ilaw sa loob. Sinipag. Yan yung dalawang anak pa ni Sanya. Kaya palagi namin sinasara po dito yung sliding door dahil yan. Patulog-tulog lang yan si Shaira. Pag nakita niya yan, goy. Pagtingin mo sa dalawa na yan, nangingirig na. Sayang yung isa, pinatay na naman. Ang gaganda pa naman ng kulay. Hindi na natin mapigilan yan na hindi lumabas doon kung saan lungga po itinago ni Sanya. Kasi ayan, marunong na pong maglakad. Magandang kulay yung isa. Si Miming. Diyan palagi si Sanya nagtatambay dahil meron po akong nakikitang yung maliit na daga na nadakip na nilang dalawa ni yung anak niyang una, yung si Itim. Nadakip na yung yan, sige, lapit ka dito sa sa pintuan. Sige, lapit ka. Para ka ni Shaira. Sige, lapit ka. Dalawang daga na po yung nahuli nila. Yung maliliit. Sige, lapit ka dito. Nang maanuhan ka ni Shaira. Makagat. Doon ka na. Dumaan. Sisara natin, guys. Kasi andyan si Shaira. Ayan, tingnan nyo yung ref ko, guys. Yan na lang po yung laman na bukas na po ako bibili ng soft drink. 3 royal na lang po yung natira. Yan, hindi pa ako naggagawa ng ice. Kasi parang hindi pa ako nakaka-move on. Tapos pinapatay ko po ito paggabi. Umaga ko na pinaandar yung ref ko. Hindi muna ako naggawa ng ice. Hindi pa ako nakaka-move on sa mga natunaw kong mga ice, guys. Kaya hindi pa tayo naggagawa. So ayan po, guys, bye-bye muna kasi maglalaban na po ako. Tamang-tama lang po 'yun. Padating si Chrislyn, mahahabol pa yung uniform niya dahil bukas Miyerkules wash day. Hindi naman po marami yung labahan natin. Ayan lang. Yan, uniform na yun. Kunti lang. Kaya, hindi tayo magwa-washing. Hahandwas lang po natin din. So, ayan po, guys. Bye-bye muna. Yan. Dito naman siya nagwawalis. Thank you for watching po, guys. God bless us all.